Good morning, good morning. Good morning, Palimbang. It's 5 o'clock in the morning. Katatapos lang po namin ni Sir Duy mag-pray. Napakita ko po sa inyo ulit. Diyan po kami nakatuloy. That's their green palace that was built, no, para talaga i-accommodate yung mga visitors like us. Eto, lalabas po tayo at pakikiramdaman po natin yung vibes dito sa napakagandang lugar na to. Gusto ko pong maglakad-lakad doon sa kanilang baywalk. For sure, relaxing po doon. Wow! Mashallah! Yan, no? Ganda po dito. And imagine, sa harap po niyan yung municipal hall nila. Alright. So eto, balik po tayo dito sa EMS. Dito rin po tayo kagabi. Oo, to have our breakfast. Pero parang sarado pa. Sarado pa? Kami muna tayo. Close pa. Tao po. Anyway. Ayan, si Sir Duy ay magsusuot ng Tubaw. tubaw. Tubaw is a traditional Headdress. Headdress o headgear ng mga Maguindanaon Muslims. Outfit check. Batik na polo shirt. Tapos tubaw. Yeah, perfect. Kailangan na po ni Sir Duy ng assistance ng isang tubaw expert. Yan ang search. Diba? Yan po yung breakfast natin today. Na sobrang bango. Grabe naman to. Wasak ang diet mo nito, Sir Sherwin. Pritong talong, sunny side up. Of course, rice is life. Okay, so done breakfast and right now we are with Sir, ano pangalan Sir Alvin po. Sir Alvin, no, grade 6 teacher po sa Sarangani. Yan. And of course si Ma'am. Yes, na nasa from tourism po, office. assistant ni Ma'am Joanne. Ayun. And of course, si Sir Roy, ang ating contact person. Lahat na. Bugaw. How's your breakfast, Sir Sherwin? Sarap po. Sold, no? Grabe, sarap ng breakfast na yun. Simple, pero superb. Ito, paalis na po kami. Medyo may changes sa schedule. Instead of live cooking, papasyal na muna tayo sa mosque, no? Oo, kung saan nangyari yung masalimuot na Malisabong massacre, no? So, ito pa rin ang squad. May dagdag si MM. Representing the whole universe. Mag-shoutout ka naman dyan, sir, sa mga friends mo. Dyan sa mga friends ko na magaganda. Dahil sa Manisan Palimbang. Yung mga kliyente. Hello sa mga customer ko. Close muna ako ha. Babalik lang kayo bukas. Ito, ang gamit po namin ay rescue bag ng LGU. Na-rescue kami. Na-rescue tayo. Ay, salamatan natin si Mayor. Sa kanyang pagtanggap sa lahat ng assistance, accommodation, pagkain, vehicle. Sa Sangguniang Bayan din kahapon. Parang hindi nakikita si Sir Doy. Okay lang. Parang nagkatago siya ganito. So yun, no? Before proceeding po dun sa mosque, drop muna tayo dito sa it's Pirco Food Processing Center. I think this is their pasalubong center dito. Sa mga papasyal, sa mga future visitors, tourists dito sa Palimbang. Dito po yung bilihan ng mga pasalubong. So this is it, pansit. These are their local produce. Ito, banig bags. Ang gumagawa nito are women's organization dito sa Palimbang. Okay. Ito ay sili, di ba? Vinegar. Oil yan ng ginamos. Oil ng ginamos. Wow. Okay, they have bagoong. Ang sarap ng palapa nila dito eh. Dry palapang. Ibig sabihin pag dry,
nung lutuin yung niyog, pina-cool down mo na hindi siya mainit. Pag mainit, ibabayo mo, mag-wet or medyo basa. Kapag hindi na mainit at saka mo ibabayo, yun na yung dry. Oo. Ang sarap nito. Sherwin, ito yung sinasabi ko sa'yo na palapa na kahit idiretso mo sa kanin, pwede nang ulamin, no? So far, sa kanila ko natikman yung pinakamasarap na palapa. They also have these banana strips. No, may flavor na with cheese. Ito yung kanilang kape. Banana chips. Bibili po tayo ng palapa. Paborito ko po talaga yung palapa nila dito. Ito, paalis na po tayo. Nilibre po tayo ng LGU ng mga products na meron sila doon. At least may pangpasalubong tayo kay Mrs. No? Kay Auntie nyo Kagi. So right now, dediretso na po kami sa may mosque. We are here na po sa mosque kung saan nangyari ang Malisabong Massacre dito po sa Palimbang na ikinamatay po ng more than 1,000 people. Yung official na na-record ng ating gobyerno ay nasa 1,500, mostly men. Nangyari yun noong September 24, 1974. So today is September 21, ibig sabihin 3 days from now, 2024, 50 years na since nangyari yung masalimuot na pangyayaring yun. Okay, so after our visit sa mosque, dito po tayo sa isang kainan malapit po doon. I think few meters away. Ito po. Maganda po dito. No, it's fronting the sea. Yan. Wow. So ito po, no, kung saan located po itong restaurant na dito kami kakain. Yang dagat po na yan sa harap. No, dyan po dumaong, no, yung barko kung saan sinakay yung 3,000 women. No. So accordingly, sasakay ng barge papunta dun sa barko. Yan, and this is few meters away from the mosque. So ito lunchtime. Ano yung mga food natin? Ito, Lumpia. no, dito lang yan sa coastline. No, coastline na sila ma'am ang may-ari. Pinsan ni Sir. Okay, Coastline Food Hub. Tapos ano tong sabaw, Sir Roy? Sinigang ba? Ano ba? Wow. Ayan, yan. Sa Takbil, Gampong Yan, bihon. Ito sa Butter is chicken. Food Hub. Yan. Coastal. Coastline Food Hub. Ang ganda po ng ambience dito. Maganda po yung ambience dito. Mahangin, no, presko. Sarap kumain. So, yeah, let's eat, let's eat. Dito na po kami ulit sa my Green Palace for our live cooking. Sana. Kaso, no, inumpisahan na pala nilang lutuin dito. No, ang good thing naman ay hindi pa siya lutong-luto. No? So, eto na po siya ngayon. Yan. Actually, napakabangunan niya right now. So, yung badak, paano po yung process? Kasi sa amin, sa Cotabato and other parts of Maguindanao, pinapakuluan muna siya, no? Bulabuanan, tiga Maguindanao. Pero sa inyo, ginagawa pa ba yun or hindi na? Ay, hindi yung badak, hindi talaga. Yung badak, pagka-harvest, anong ginagawa? Yung gata, pag mag-idyo, okay na yung gata, naluto na. Okay. Ilalagay na yung badak. So diretso na. So hindi na siya pinapakuluan. So eto siya ma'am, nilagay mo muna yung gata. Opo, tapos ng gata, yung manok. Okay, so pakukuluan mo muna yung gata. Then pag kumulo na, lalagay mo yung manok. Ito po yun, yung mga karning manok. Etong manok po ay native po ba or hindi? Native. Okay, tapos after that, ang next po ay Susunod mo yung kuan niya, yun na yung palapa niya, lamas. ito, palapa. Yan, hatiin mo talaga yan siya. Okay, so etong palapa, ano pong nilagay dito ma'am? Ano pong Natin po yan dahon.
Ano po? Sibuyas dahon. So sibuyas, dahon, and palapa. Opo. So kung gaano kadami yung palapa, ganun din kadami yung sibuyas, dahon. Opo. Okay? So, yon, pagkakulo nung manok, nilagay ng palapa and sibuyas, dahon. Then ano pong next, ma'am? Yung badak. Badak. Okay. Tapos eto na siya. Opo. Okay. Okay. Pinakamalan. So ang gagawin mo nito, ma'am, pakukuluan mo hanggang ma-dry siya. Opo, para mag-dry. Eto may mga nakikita akong mga sili. Nilagyan mo na siya ng Ilagyan sili. siya ng sili doon sa asin. Okay. Bago nilalagay yung asin, doon yung sili. Okay. Okay. So ganun pala yung process. Ano lang po yung gagawin doon sa badak? Pagkapitas, i-slice tapos ano po? I-slice din lang siya. I-slice, hugasan. Ay, hindi po. Hindi hugasan nyo. Lang sa kanya. Okay. So that's the Kailangan reason. yung paglinis mo, malinis talaga. Okay. So hindi na hinuhugasan, hindi pinapakuluan, diretso na. Kasi malinis naman dati. Okay. So eto, hihintayin lang hanggang ma-dry na siya. Opo. Then that's it. Tapos na. Ay, Pero pag yung dry na siya, ilalagay naman siya. Eto, okay. So, yung remaining palapa, saka ilalagay pag dry na yon. Okay? Meron po bang measurement, ma'am? Kung gaano kadami yung ganitong mixture? Depende sa yung gusto mo. So tansya-tansya lang. Pero yung kuha niya, ito, 4 lang siya na langka. Ganitong kalaki. Okay. Tapos yung kuha niya, yung lubi niya, 10. 10 Oo, para mas yung kuha niya, parang matamis ba? Manamis-namis. Opo. So, yun yung parang pinaka-secret doon, ma'am, no? Yung gata na madami. No? So, imagine yung ratio po na ganon, 10 langka, 4 na langka na hindi din gaano kalaki. Tapos, tambulo ang term, no? Hindi pa siya develop talaga na langka. Then, 10 yung niyog. Ganon kadami yung niyog. So, matagal lang siyang lutuin, ma'am, kasi ida-dry siya ng husto. Yung kuha lang talaga yung matagal, yung kuha niya, yung gata. Oo. Kailangan kasi mag-separate na siya, maluto masyado. Okay. Kahit bukas, pakainin mo pa yan, hindi yan siya So, matagal siya. Mga ilang days siya bago masisira? 2 days. Oo, kasi may nyug eh. Eto, may nilagay din po kayong tanglad, oh. Yung gata niya, medyo okay na. Ilalagay mo na yung tanglad. Traditionally, tanglad, sibuyas, palapa. Pero yung sa amin po, sir, wala talagang sibuyas. Walang sibuyas. Yun yung what I mean, yun ang suna. Kasi pareho mo na yung manok. Para kung matigas siya, kung matigas yung manok, pakilasan mo na kasi paret. Pero yung gata mo, pakuloy. Sino mas mauna, badak o manok? Manok. Yung manok talaga si paret, hindi sabay ka. So yung manok, yun yung ilaga muna yung manok. Para malambot na siya pagkalagay mo doon. Pero pinabukal mo na yung gata, and then okay na yung gata, ilalagay mo na yung manok. Sana nakita natin, no? That was miscommunication. Na hindi natin nakita step by step. So ito yung pinakamalan, badak, alinamakan sa manok. Special recipe ng Manisan Ka, Palimbang. Yan o. Pwede na ilagay yung kuha. Pwede na kasi almost dried na siya, no? Ang term nila sa is pakilas. Pakilas. Yung sa manok. Nakalimutan, may kalawang pa. Okay. Pag-connection ito, narinig ko. Meron po ba siyang turmeric, ma'am? Kalawag? Opo, meron ka. So, saan ilalagay? Doon sa gata. Okay. Bago ka magkuhan ng gata, mislitin mo na, doon na yung kuhan. Kalawag. Okay, sige. Na nakakuhan siya. Inilis, grated na turmeric. Sige. So, hahaluin lang yan. Haluin lang. Okay. Yan, subada ka.
kinakamalan, adan lamak nin, amanok, anitib. Yeah, so ito na po yung finished product. Yan, no? It looks very beautiful and actually, no, it smells really, really good. Napakasarap nito. Wow. Go. Mapiyaba na iba nga pati niya alugan. Ano? Hello, Aliwan Fiesta, Department of Tourism. Ano? Imitahan nyo ang Palimbang. Kilala mo pa ba ang sarili mo, Sir Doy? Oh my goodness. Ako, kaya ko magluto ng kinalawagan, pinamilit, adang pindilutanin. Pero ito kakaiba talaga. For the last 1 year na invitation, ngayon lang nagkatotoo. Sobrang sarap. Bismillah. Sino nga ako? Yan, naninipan ng sarap. And super tasty po niya kasi andun yung lasa ng badak. Na tama nga naman, pag hinugasan mo, pag pinakuluan mo, nawawala yung lasa or nababawasan yung lasa ng badak. Ito, buong buo siya. At hindi mo alam because the taste is within the middle of like may manok, may badak, may tanglad or salay, adan lansunan may palapa, Tamang-tama yung anghang, turmeric or kalawag. it's just perfect. This is something na Meron pang kailangan sili. matikman, no? Ng hindi lamang Bangsamoro, even other na Pilipino. No, kaya nga sila Sir Roy, pakita mo si Sir Roy. Sabi nila, gusto ko yung statement na kanina, Sir. No, sabi ni Sir Roy, no, ayaw namin na kami lang yung nakaka-experience nito. That's why they are inviting visitors, no, to visit Palimbang at masubukan nyo rin yung ganitong mala heaven na pagkain. Di ba, mala heaven? No, I miss my wife dahil mahilig siya sa ganito at gustong-gusto niya. Actually, ingit na ingit siya dahil hindi siya nakasama. Inshallah, babalik tayo dito. Superb. Si Sir Sherwin naman. Sir Sherwin of Localpedia will give it a taste test. Tingnan natin kung makakauwi pa siya ng QC. Hindi na. Tignan natin yung badak na langka sa Tagalog. Baka kasi iba nalilito sila. Lalo na yung outsider, din nila. Badak dito po sa Maguindanao, sa Sultan Kudarat. Tapos sa iba pang party for sure na Mindanao. So, tikman na natin. Ano, unang kagat ay Wala akong sabi. oh, it's speechless. Masarap siya. Tapos, very rich yung coconut taste niya. Yung nutty taste. Kasi bukod sa may coconut milk, no, gata, meron pang yung palapa ng Maguindanao na gawa sa roasted coconut. From a outsider like me, traveler, very unique yung dish. Kasi, yun nga, parang very creamy nung lasa niya at very savory. Tapos may konting kick ng anghang. Yun. Ano? Iimbitahin mo ba yung mga kaibigan mo, Sherwin, to visit Palimbang? Actually, ayoko sila imbitahin. Para akin lang to, para di wala akong kaagaw. Joke lang. Punta kayo sa Palimbang bukod sa may maganda silang coastal areas. Bukod doon na yung cuisine nila na food mula sa may they offer. Kung pag pumunta kayo dito, pag nagustuhan nyo, pwede nyo gayahin. Pwede kayo bumili ng palapas sa kanilang mga market. Na sila, nakilala din ang Palimbang sa paggawa ng exquisite na excellent quality na palapa. So, yun, pwede nyo i-try sa home pag nagpunta kayo dito sa Palimbang. Pwede na kaming umuwi dahil natikman na namin yung bata. So, yun po talaga yung pakay natin to witness the preparation of their pinakamalan abata. It's a labor of love. Dahil it takes a lot of pain to have this pleasure of taste. Wow, gusto ko yun. It takes a lot of pain to have that pleasure. Oh, di ba? Nakaranas ka na bang masaktan? Sobra. Pero sa huli, di ba masarap din naman? Masarap. Usually ba, lagi siyang piniprepare or during special occasions lang? Special occasion.